Ang unang statement ko ay klaro naman. Binati ko ang magkabilang panig. Kapulisan man o mga opisyal ng administrasyon, Pangulong Duterte, kanyang abogado at supporters, dahil naging mapayapa yung mga kaganapan ng araw na yon. Sang-ayon man kayo o hindi, sa tingin man nyo tama o mali, naging mapayapa yung mga insidente ng araw na yon, at yun para sa akin ang pinakamahalaga. Sabi ng isang panig, hindi na tayo miyembro ng ICC, at sa katunayan, ngayong araw na to, March 17, kung gusto niyong pagdiwang o gunitain, ngayong araw ang pang-anim na taon na ang effectivity ng withdrawal natin sa ICC. It was on March 17, 2019 that 2019 that our withdrawal became effective in the ICC. The notice of withdrawal was sent in 2018, but it became effective March 17, 2019. Kung nag-withdraw tayo dyan ayon sa isang panig, ba't ginagamit pang basehan sa pag-enforce ng warrant? Pero ang ginagamit din naman nilang basehan na illegal yung pagkaka-aresto ay yung Rome Statute pa rin. Pwede ba yan? Hindi naman pwedeng legal at illegal at the same time yung parehong statute na ginagamit. Hindi ba? May kasabihan nga sa Latin. Ito ang pagpipilian, pagdedesisyonan ng korte, actually, kaugnay ng isyong ito. Kung talagang hindi kayo sang-ayon na tama yung pagkaka-aresto. May prinsipyo sa batas sa Latin na nagsasabing, male captus bene detentus. Ibig sabihin nun, mali man ang pagkakahuli, pwedeng tumuloy pa rin ang paglilitis.